Hello everyone! Welcome and welcome back po dito sa ating channel. And guys, maglalagay tayo ng fertilizer sa araw na ito dahil papasok na po yung summer. Hindi po lahat ng ating succulents ay lalagyan natin ng fertilizer. Pinipili ko lang po sila. At ito yung ice green natin, Echeveria ice green na dumaan ito ng guys, pagka sobra na overwater siya at saka lumiit yung kanya rosette kasi na lusaw yung iba. Ayan, lalagyan ko na siya ng fertilizer kasi naka-recover na siya. Pag summer pala guys, yung growing season ng mga Echeveria natin. At kahit growing season ng mga Echeveria natin ay maglalagay pa rin ako ng mga fertilizer para doon sa mga hindi Echeveria kasi meron naman tayong tinatawag na microclimate at dito naman sa area ko ay hindi naman talaga masyadong mainit. Lalagyan ko na rin to si Beyonce Rainbow ko kasi nung tinanim ko to siya guys ay 3 leaves lang talaga yung nung naitanim ko siya at ngayon medyo dumami-dami na. At balak ko rin siyang i-behead lalo na at growing season nila ngayon. Lalagyan ko lang din itong cyc na matagal na sa akin guys. Linisan ko lang ng konti. Nababad ito lagi sa tubig guys nung umuulan kasi may butas yung bubong natin at doon sa kanya nakatuon yung mga tulo-tulo. Yan. Hindi siya stress kasi nga ang kanyang soil ay basa lagi. Buti hindi siya nag-rot. Bago pa lang sa akin itong si ko guys. Sino nga to? Blue frills. Ayan siya. Bumili ako nito kasi mura lang. Ayan, stress na rin siya. At ang bilis nitong alagaan guys. Ang hirap maglagay ng fertilizer pag mayroon tayong toppings guys. Ayan, kaya tinatry ko na alisin siya at maglagay ng butas kasi mas maganda sana guys kung nakabaon yung ating fertilizer sa lupa. Kaya lang dahil sa mahirap nga siyang ibaon sa dami ng mga toppings natin at saka iniiwasan ko rin yung mga roots na magalaw kasi baka matamaan natin sila at magiging dahilan pa ng pagka-rot. Dahil didiligan ko to mamaya guys pagkatapos natin lagyan ito sila ng mga fertilizer para naman ma-absorb, mag-open yung ating ginamit na fertilizer. Ang ginamit ko pala dito na fertilizer ay Nutricoat Controlled Release Fertilizer Triple 14 na NPK guys. Same lang din siya ng Osmocoat guys, pero yung nati-trigger siya sa temperature whereas yung Osmocoat ay sa moisture. At maglalast long ang Nutricoat for at least up to 1 year. Yan, kaya kung naglagay ako ngayon, next year pa ako ulit maglalagay. Pakita ko mamaya yung itsura ng mga Osmocoat na wala ng laman guys. Yung mga nalagay ko last year pa. Hindi din kasi ako masyadong naglalagay din ng fertilizer sa soil natin kasi mas pabor ako sa organic. Kaya lang, ito kasi yung soil mix na ginamit ko sa paglipat ng mga lately na mga niripat ko guys ay walang halo ng mga organic gaya ng mga ground coffee natin, na mga used ground coffee. Wala na, naubusan na ako. May nilalagay din ako na DE powder. Meron pa naman akong DE powder pero hindi ko nalagyan nung nagripat ako sa kanila. Yan, linis-linisan lang natin. Hindi ko masyadong naalagaan ito dito banda. At saka, maliliit ito dati guys. Ngayon ay lumalaki na rin sila. Yan. Akala ko mamatay ito. Parang si ata to siya guys. Si Myrtilla. Harry Watson ata. Yun siya. Yan, si Dusty Rose. Lagyan na rin natin para lumaki na mabilis. Hindi naman talaga required na palakihin natin na mabilis yung ating mga succulents guys. Pero para maging kompleto yung nutrition na maibigay natin ay lalagyan natin sila ng fertilizer. Kasi more on Rizal is lang yan siya guys nitrogen.
wala ng potassium. Yan yung itsura ng mga Osmocote na wala ng laman guys. Matagal na to na nailagay ko dito kaya ubos na siya. Wala na siyang laman. Yan, pinipisa ko lang. Si Debbie ata ito guys, matagal na to. At hindi rin siya echeveria pero lalagyan ko kasi hindi siya, parang ang bagal niya lumaki guys. Tingnan nyo yan siya, ang liit. Ang tagal na niya sa akin pero maliit pa rin. Di ba guys, mas madaling ibaon kapag walang toppings. Yan yung mga nalaglag dahil sa pag-aayos dito sa ating garden. At hanggang ngayon guys, hindi pa rin siya tapos. Yan, kaya naglalagay na lang ako ng mga fertilizer kahit hindi pa natapos. Kasi matatagalan ako at pa-summer na. Yan ang ating cat's claw na 7 months na ata ito sa akin sila. Stable na sila. Lalagyan ko lang ng fertilizer para magkaroon naman siya ng baby ngayong summer. May bisita pala ako guys. Nanghihingi siya ng mga pups. Linis-linisan lang din natin ng konti habang nandito na tayo. Kasi makakalimutan ko na yan later. Si Laurensis na to guys, sobrang liit ito nung tinanim ko pero ngayon ayan oh. 'Di ba? Kumakapal na at saka stress. Meron na rin siyang maliit na baby sa ilalim. Okay lang naman yung mga Nutri-Coat, yung mga fertilizer na ginagamit natin guys na gagamitin as toppings or dressing or pwede din naman ihalo natin sa aspiri pot or succulents. Ang bilis mag-dry ng mga dahon nito kasi hindi ko masyadong nadidiligan din talaga guys. Kaya yan oh. Mas makapal pa siguro yan siya kapag hindi nagda-dry yung kanyang leaves. Kaso lang, hindi ko maalagaan ng dilig. Yan si Onslow na matagal na sa akin. Si Manamoysel guys na maganda pa rin. At sana hindi siya mamaalam. Tumangkad na siya kasi palaging natutuyo yung kanyang leaves. Medyo marumi nga lang dahil dun sa fungicide na dinilig natin sa kanya. Oh, na in-spray pala. Hindi yan fungus yung nasa leaves niya guys ha. Sunburn yan. Yan ang si Napoleon's hat natin. Lalagyan ko ng fertilizer kasi maliit yung kanyang pot. At saka matanda na siya. Nasa sa inyo lang guys kung marami bang ilagay nyo na fertilizer or konti lang. Hindi naman talaga kailangan na marami ang ilagay eh. Yan si Ma, diba? Lalagyan ko rin yan sila kasi maliit yung kanyang pot. Konti lang ang soil mix na nandyan. Tapos 3 sila. Para tumaba-taba naman yan sila. Yan si Ryan. Si Apples. Yung isang baby ay hiningi nung aking bisita guys. Yan, nag-iisa na lang siya. Naisip ko tuloy na alisin na lang. Total naman, naalis na yung isa. Alisin ko na lang din yan siya. Para lumaki naman yung kanyang mother. Ang bilis lumaki ng baby na yan guys. 7 months ito sa akin. Kasabay yan siya yan ni Brave at saka yung Cat's Claw. Magkasabay yan sila. At ang lalaki na nila.
Yan, pinipili ko lang yung nilalagyan ko guys. Hindi lahat. Mostly Echeveria nilalagyan ko. Meron ng flower si Marble Gold natin guys. Oh. Meron na namang flower. Pero hindi ito yung nag-bloom nung dati. Iba yun siya. Yan, lagyan na natin. Lulubog din naman. Lulubog din bang tawag doon? Lulubog din naman yung mga mga fertilizer katagalan. Mababaon din yan sila. Kasi magdidilig tayo. Dry na ng mga soil ng mga plants natin kasi matagal na akong hindi nakapagdilig. Dahil may iba akong ginagawa, hindi ko sila napapansin. Si Marilyn, na lumalaki na guys. Bago pa lang yan siya. Yan yung left prop ako na si Sugar Jelly. Mostly sa mga nilagyan ko, yung mga maliliit na pot. Kasi konti lang ang soil na meron at saka wala pang masyadong nutrient yung nilagay ko na soil mix. Kaya kailangan nating maglagay ng fertilizer. Iwasan lang natin guys na madikit doon sa roots. Kasi mainit ang fertilizer. Pero pag stable naman, okay lang yan. Shake lang natin para bumaon ng konti yung mga fertilizers. Yan, na-uproot to siya guys, pero lalagyan ko pa rin kasi buhay naman yung kanyang roots. Hindi naman na paano yung kanyang roots. Yan, para lumaki siya. Nag-stress siya lalo guys. Oh. Green lang yan nung dumating. Hindi pala to siya guys, fly to the sky. Fly to the sky kasi yung binigay na ID ni seller. Pero nung tinignan ko, iba yung itsura ng fly. Fly in the sky or fly to the sky ba yun? Napakita ko na to sila sa mga iba nating videos. Yan si Cat's Claw. Ang payat niya guys, kaya nilalagyan ko siya. Cat's Claw na isa. Yan. Baka water ang kulang niya guys. Kasi hindi ko to sila masyado nadidiligan. Yan, ito yung nag-flower nung nakaraan. Natapunan na naman siya ng soil mix sa itaas niya guys. That would be all guys. Tatapusin ko lang itong paglalagay natin ng fertilizer sa iba nating plants. Thank you for watching guys. Please don't forget to hit like, comment, and subscribe to my channel. Bye bye for now guys.